kapangyarihan. Pagsubok ay dumating, magpupuri pa rin. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Problema may dumating, magtitiwala pa rin. Mga kamay ay ipapalakpak, at ako'y sasayaw. Kalamitan ng Diyos ay aking ihahayag. Purihin ang Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po muli si Pastor Vito ng Door of Faith Church, UAE, dito po sa Sharjah. At ako po ay muli na naman nagagalak na kayo po ay aking makasama sa oras na ito, sa umagang ito ng ating pag-aaral ng kanyang Sige po, salita. gusto ko po na samahan niyo ako sa pagbasa sa ating main verse na gagamitin ngayon, ang Roma chapter 8, verse 22 to 23. Handa ko lang po yung aking Biblia. Roma chapter 8, verse 22 to 23. Ang sabi po doon, sabayan niyo po ako sa pagbasa. Alam natin na hanggang ngayon ang buong nilikha ay naghirap at dumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na. Next po. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Inanyayahan ko na tayo po ay yumuko at magdalangin. Hallelujah. Marami pong salamat sa inyong salita na aming maririnig ang inyong kapahayagan mula sa inyo. Dalangin ko po aming Diyos na kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng knowledge and wisdom para maunawaan namin ang inyong mensahe, O Lord. Tunay na tulungan niyo po na may digest namin ang pagkain ng aming espiritu, ang inyong salita. At ang inyong kapahayagan, Panginoon, ay manuot sa amin, Panginoon. Hayaan niyo po na manuot sa aming mga puso, sa aming mga isipan, upang sa ganun, Panginoon, ay magiging kalakasan ito sa amin, hindi sa aming espiritual na pangatawan, Panginoon, sa aming paglakad bilang Kristiyano, Panginoon. Magamit namin ang lahat ng aming kapahayagan na maririnig namin sa inyo sa oras na ito. Dalangin ko po ang patuloy na pagkilos ng inyong banal na espiritu sa oras na ito. Abutin niyo po ang inyong mga anak. Abutin niyo nga po, O Lord. Hallelujah. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ngayon ay ang ating pong tatalakayin ay base sa ating binasa. Makikita po natin doon sa verse 22 ay ang buong nilikha ay naghihirap at dumara. Ang sabi po doon sa ating binasa ay nilikha ay naghihirap at tumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na. Actually, nagkakaroon po tayo bilang mga Kristiyano ng pain. Di po ba? Nakakaranas po tayo ng hirap, ng pain, sa marami pong kadahilanan. Pero pag-usapan muna natin, ituon muna natin ang ating focus kung ano pa talaga yung pain. Ang pain po kasi sa Greek word ay ito po yung tinatawag na lupe, na may kahulugan na hindi lang pala pain hirap o sakit ang ibig sabihin ng pain. Kasi kung titingnan natin yung Greek word ng pain, ito pa yung lupe, na may kahulugan na sorrow, grief, annoyance, affliction, o kaya kapag isang tao ay nagmo-mourn ay isang pain din po ang ibig sabihin yan. Pain din po. Ibig sabihin sa Tagalog, ito pala ay kalungkutan, pagdadalamhati, pagkainis, kabigatan ng nararamdaman. Yan po din ang ibig sabihin pala ng pain. Kaya nga kung babalikan natin yung verse 22 ng Roma chapter 2, ang sabi po doon, alam natin na hanggang ngayon ang buong nilikha ay naghihirap, dumaraing tulad ng isang babaeng nanganganak. So binanggit po doon yung dumaraing. So mourning, katulad ng nabanggit natin yung kahulugan ng pain, is gonna be mourning also. Sorrow, naghihirap, dumaraing. So nandun po yung pain.
ang paghihirap o pagdaing o yung pain ay inihalintulad saan? Ang sabi doon, inihalintulad sa babaeng manganganak na. Teka, ano po bang meron sa babaeng manganganak na? Base po sa kay Pastora Ten ay mahirap ang manganak, yung babaeng manganganak na. Pero iba't iba pong antas yan, depende po sa babae. Kasi si Pastora po, napakataas po ng tolerance niya sa pain. Kaya yung mga, naalala ko po yung mga nurse ay hindi na po magkanda-ugaga noon. Yung huling check-up niya sa ospital ay nagko-contract na daw. So humihilab na daw. Pero taranta sila. Pero wala namang nararamdaman masyadong sakit si Pastora. Naalala ko rin po yung aking kapatid ay napakabilis namang mga anak. Akala niya madudumi lang siya kaya pag upo niya sa toilet ay lumabas na rin yung bata. Pero sa maraming sitwasyon ay ang panganak talaga ay mahirap. At ang karanasan ng mga karamihan ng mga babae ay talagang mahirap ang manganak. At makikita nyo sa pelikula o kaya kahit kung kayo mapagawi sa ospital ay makakarinig kayo na talagang matinding pagdaing sa sakit ng mga babaeng mga anak na. Yung iba nga ay nagmumura pa sa sobrang sakit. Yung iba talaga ay talagang sobrang sumisigaw pa sa sobrang sakit. At yun po ay isang malinaw lang kasi yung nagkasala si Eva at pinarusahan ng Panginoon si Eva dahil nagkasala siya, nakapasok ang kasalanan sa mundong ito, ang isa sa parusa sa kanya ay mahihirapan siyang manganak. Kaya isa lang ang sigurado dyan mga kapatid, na ang panganak, ang isang babaeng manganganak na ay talagang makakaranas ng hirap, ng pain, ng discomfortness. Talagang hindi maipaliwanag ang sakit na nararamdaman. Pero ang mapapansin natin ay ang sabi sa binasa natin ay ikinumpara niya yung hirap sa babae mga anak na. Tingnan naman natin kung ano sabi sa Juan chapter 16 verse 21. Juan chapter 16 verse 21. Ang sabi po doon, sabay niyo po sa pagbasa, katulad ito ng isang babaeng naghirap, kundi pati tayong katulad ng isang babaeng naghirap dahil malapit ng mga anak, pero pagkasilang ng sanggol, nakalimutan na niya ang lahat ng hirap dahil sa kagalakan sapagkat naisilang na niya ang sanggol sa mundo. Sabi doon, nakalimutan niya na ang hirap pagkasilang niya ng sanggol dito sa mundo. Sabi po nga ay naghihirap po ang babae na nanganak na. Pero alam nyo, naghihirap ang babae, pero ang sabi naman doon, after na makapanganak ang babae, ay nakalimutan niya na yung kanyang paghihirap na naranasan. At sa verse 23, kung itutuloy natin sa verse 23 ang pagbasa, ang sabi po doon ay, at hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayo mga tumanggap ng banal na espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Tayo po mga kapatid ay tinatawag na Kristiyano o mga anak ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pananampalataya kay Kristo. Kaya bilang mga Kristiyano ay tayo nakatanggap na sa ating Panginoon, nasa atin yung banal na Espiritu at nagmamanifest sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. Kaya nga tayo mga Kristiyano, anak ng Diyos, ay nakakaranas ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan at pag-asa sa kapangyarihan ng banal ng Espiritu. Pero kasabay po nito, dapat din nating asahan na makakaranas din po tayo ng pagdurusa. Ito po ay hindi lamang pagdurusa, kundi meron kasamang pag-uusig. Marami tayong kinakaharap na problema, pagsubok, at kung minsan pa nga ay yung hirap na nating na darama ay dahil din sa
pagpapalo sa atin ng ating Panginoon. Problema o pagsubok, nakakaranas tayo ng paghihirap. Kabilang dito po yung lahat ng mga pagsubok o paghihirap natin nararanasan. Ano man yung sitwasyon ng ating buhay, nararanasan natin yung hirap sa mundong ito. Pero alam niyo po, itong paghihirap nito ay kabilang po ito sa paraan na yung paghihirap na ating nararamdaman, hindi lang naman po kasi tayo ang naghihirap, kundi yung buong nilikha. Ang buong nilikha po ay nakakaranas din ng paghihirap. Kasi, bakit po? Kasi ang ating pong daigdig ay nasa ilalim ng sumpa dahil bunga po ito ng kasalanan nga na pumasok sa mundo na nagkasala po si Eva at si Adan. Kaya nga po ang mundong ito ay meron talagang pagkabulok, pagkasira. Kahit po tayo mga tao, tayo po ay nasisira, nabubulok, namamatay po tayo. Kasi dahil sa sumpa na kasama sa mundong ito, nung nagkasala, na pumasok ang kasalanan sa mundong ito. Pero ginamit po ito, mga kapatid ng Diyos, bilang isang paraan upang maisakatuparan ang kanyang perpektong plano sa atin. Amen po. Yun naman po ang maganda. Ngayon ay, ang tanong, paano ba natin malalampasan ang hirap, ang pain na nararanasan natin dahil sa pagsubok o sa ating problema dito sa mundong ito? Paano pa talaga natin malalampasan itong hirap nito? Sa ngayon po, mga kapatid, ay isa lang sa ngayon ang pwede kong masabi sa inyo habang naghihintay po tayo ng araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ang masasabi ko po ay para maisakatuparan ang plano niya at pangako sa atin, ang dapat nating gawin, ituon natin ang paningin, ang pag-asa natin sa hinaharap, sa mga pagpapalang nakalaan sa atin tulad ng isang babaeng manganganak na. Naghihirap siya dahil manganganak na nga, pero kapag nakapanganak na, nakalimutan niya na ang hirap na pinagdaraanan niya. Oo, tayo mga kapatid, marami tayong hirap na nararasan ngayon. Hirap dahil sa sobrang kaabalahan sa trabaho, hirap dahil sa sobrang kaabalahan sa pamilya, dahil sa mga nangyari sa buhay mo, sa pamilya mo, hindi maganda ang nangyari, nalugi ka sa negosyo, mahigpit yung amo mo. Sobra, maraming mga sitwasyon na tayo mga Kristiyano ay kinakaharap. Magkakaiba man tayo ng sitwasyon, pero iisa pa rin ang naranasan natin, yung hirap, yung pagdadalamhati, yung sorrow, yung kabigatan sa ating puso. Iisa pa rin yung ating naranasan na hirap. Pero anumang hirap ang naranasan natin ngayon, mga kapatid, hindi ito maikumpara sa tatanggapin natin sa hinaharap. Alam nyo, para malampasan natin ang mga pagsubok na ito, kailangan natin na tumingin tayo at tumuon tayo sa hinaharap. Kung ano yung naghihintay sa atin. Hindi pwede tayong tumuon sa current situation ng ating buhay na kung saan tayo ay nahihirapan, tayo nasa kalagitnaan ng problema o pagsubok. Hindi rin tayo pwedeng tumingin sa mga bagay sa mundong ito dahil alam naman natin at malimit ko nang mabanggit sa inyo at malimit ko nang marinig na lahat ng bagay sa mundong ito ay pansamantala lang. Pero para mas madali tayong makamove on, ay kailangan talaga natin maghintay sa hinaharap at ituon natin ang ating mga mata sa hinaharap. Gusto ko kapatid na pagtuunan natin sa oras na ito ang mga pagpapalang nilaan ng Diyos sa atin. Ano-ano ba ang mga ito? Yung mga pagpapalang nilaan sa atin ng Diyos. Number 1 ay meron po tayong lugar sa tahanan ng Diyos. Ano po ang sabi sa John 14, chapter 2. John chapter 14, verse 2, ang sabi, sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Meron sa atin na inihanda na silid. Alam niyo po, sa King James Version, ang sabi po dyan, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you I got to prepare a place
for you. Yan po ang sabi sa King James Version. Sino ba sa inyo ang may pangarap na magkaroon ng magandang bahay? Sino ba sa inyo ang may pangarap na magkaroon ng magandang tirahan? Hindi ba yan din ang isa sa dahilan natin kung bakit tayo nagtatrabaho? Kung bakit tayo nagsisikap? Pinagtitiisan natin kahit ang amo natin ay malupit, mahigpit, utos ng utos. Kung bakit tayo ngayon ay nag-a-abroad, na mapalayo sa pamilya kapalit ng mas magandang kita, at kung bakit din tayo nag-iipon kahit sa pagkain natin ay tinitipid natin ang ating pagkain, makaipon lang. Bakit po? Bakit? Dahil isa sa pangarap natin na magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng maayos na tirahan. Sino ba may ayaw ng maayos na tirahan, magandang bahay? Taas nga po ang kamay. Hindi po ba? In general, majority, o sabihin natin lahat, ay nais natin talaga ng maayos na bahay. Kaya nga tayo ay nakukuha nating magtiyaga. Pero alam nyo kapatid, hindi po talaga masama ang magkaroon ng maayos na tirahan kung talagang niloob ng Panginoon na magkaroon tayo. Kung tayo ay niloob ng Panginoon na magkaroon ng mansion, 3-story building na bahay, na tirahan natin, kung talagang niloob ng Panginoon, hindi ito masama kasi it's a blessing from God. Pero alam nyo, dapat din natin natandaan na pansamantala lang ito dahil hindi naman talaga tayo taga rito sa mundong ito. Bakit po? Kasi ang sabi sa Philippians chapter 3, verse 20, but we are citizens of heaven where the Lord Jesus Christ lives. Hindi po tayo citizen dito. Ang totoong citizenship natin ay doon sa langit. Yun po talaga ang ating citizenship. Filipino citizenship is just temporary citizenship. Ang tunay na tahanan natin ay doon sa langit. Doon tayo sa bahay ng Diyos Ama. Doon po tayo titira. At ang bahay ng Diyos Ama ay maraming mansion. Ang sabi, in my father house are many mansions. Ang bahay ng aking Ama ay maraming mansion. Sabi ng Panginoong Jesus, my father house are many mansions. Sino sa inyo ang gustong magkaroon ng mansion na mismong Diyos ang gumawa, ang naghanda? Hindi ang pinakamagaling na architect sa mundong ito ang nagdisenyo. Hindi ang pinakamagaling na engineer sa buong mundo na ito ang nagtayo, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang gumawa ng sansinukob, ang gumawa ng mundo, ang siya lang naman ang naggawa ng ating mansion sa langit. Kaya nga kung na-excite ka, palakpakan mo ang Panginoon dahil may naghihintay sa'yo na mansion sa langit. Mas exciting yun kumpara sa bahay na ipapatayo natin dito sa mundong ito. Number 2 na pagpapalang nilaan ng ating Panginoon ay yung tinatawag na pararangalan tayo ng ating Panginoon. Pararangalan tayo ng ating Panginoon. Ang sabi sa Roma chapter 8 verse 7, at bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na paparangalan din tayo kasama niya. Darating ang araw na tayo ay pararangalan kasama niya. Kapag nakatanggap tayo ng papuri, mga kapatid, parangal mula sa ating mahal sa buhay, napakasarap ng feeling, di po ba? Kapag pinuri tayo ng ating amo sa ating pagtatrabaho, napapansin pala niya yung ating gawa, nakakataba ng puso, di po ba? It's a nice feeling that somebody appreciates you. Kapag may nakaka-appreciate sa'yo, ang sarap din ng pakaramdam. Pero how much more, mga kapatid, kung Diyos na mismo ang magpaparangal sa'yo, ano kaya ang feeling nun? Alam niyo, one thing is certain, it is uncomparable feeling para sa mga parangal o papuring matatanggap natin dito sa mundong ito. Amen? Amen. Hallelujah. Number 3, na pagpapalang nilaan sa atin ay yung pagpapahayag ng Diyos ang mga anak niya. Roma chapter 8 verse 19. Roma chapter 8 verse 19, ang sabi po doon ay maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya. Ano po bang ibig sabihin niya? Ano bang kabuluhan? Ang maihayag tayong anak niya
ng Diyos. Ano bang kabuluhan yan? Kapag po nasa langit na tayo at kapiling na ng Diyos, iahayag tayong anak niya. Ibig sabihin, kapag andun na tayo sa ganung estado, ang kaligtasan po natin ay ganap na, kompleto na. Nung tumanggap at sumampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo, habang nandito pa tayo sa mundong ito, ipinadala sa atin ang banal na Espiritu bilang garantiya na tayo ay anak niya. Ang banal na Espiritu ang deposito ng ating pagiging anak ng Diyos. Kaya kapag inihayag tayo doon sa langit, nandoon na tayo, ibig sabihin, ganap na ang kaligtasan natin. Officially, we are declared son of God and we will be enjoying our eternal life with God. Our adoption is complete. Our adoption is complete. Amen po. Number 4, na pagpapalang inilaan sa atin ng ating Panginoon ay yung palalayain niya ang buong nilikha mula sa kabulukang umaalipin. Makikita po natin yan sa Roma chapter 8 verse 21. Ang sabi po doon ay dahil palalayain din niya ang mundong nilikha mula sa kabulukang umaalipin dito at makakasama rin sa napakagandang kalagayan ang mga anak ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, nung pumasok ang kasalanan sa mundong ito, the ground is cursed. Ang mundong ito ay sinumpa. Kaya lahat ng nilikha ay nabubulok, nasisira, namamatay. Kahit tayong mga tao, katulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, namamatay. Tumatanda po tayo. Kumukulubot po ang balat. Kumukulubot ang balat, pumuputi ang buhok, humihina ang katawan, nagkakasakit, at yung sinasabi ko kanina, namamatay. Namamatay tayo. Kasi nga, yung pumasok yung kasalanan sa buong mundong, sa mundong ito, ay nagkaroon ng sumpa. At yung lahat ng yung ating katawan ay kasama din yan sa epekto ng sumpa. Kaya nagkakaroon tayo ng pagtanda. Sa ayaw man natin sa hindi, gusto man natin na laging forever young. Pero wala tayong magagawa. Dadating yung punto na tayo kukulubot ng ating mga mukha at ang ating mga buhok ay mamumuti na. Dahil sa kasalanan, kahit nga yung katawan natin ay hahantong po yan sa kamatayan. Pero sa hinaharap, alam nyo kapatid, pero sa hinaharap, palalayain ng Diyos ang kabulukan na nararanasan ng buong nilikha. Pagkatapos ng ating kamatayan, we will be resurrected with the glorified body na hindi nabubulok tulad ng sa Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Sino sa inyo ang gustong hindi na kukulubot ang balat? Sino sa inyo ang gustong hindi na puputi ang buhok? Sino sa inyo ang gustong hindi na lalabo ang mata? Sino sa inyo ang gustong hindi na manghihina ang katawan? Kasi pag we are having glorified body, wala na. Hindi na tayo tatanda niyan. Hindi na tayo tatanda niyan mga kapatid. Amen po ba? Niniwala po ba kayo? Number 5, pagpapalang nilaan ay tayo ay magiging katulad niya ng Panginoong Jesus. Unang Juan chapter 3 verse 2. Unang Juan chapter 3 verse 2, anong sabi? Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos, ngunit hindi pa naihayag kung magiging ano tayo sa hinaharap, alam natin na sa pagbabalik ni Kristo ay tayo ay magiging katulad niya. Katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Alam niyo kapatid, wala ka man na mana sa iyong magulang sa mundong ito. Wala ka man na ipundar na ari-arian dito sa mundo. Di pa natin alam na unawaan lahat-lahat doon sa langit, but one thing is for sure, at tagapagmana ka kasama ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Number 6, na pagpapalang nilaan. Number 6, bagong langit at bagong lupa at bagong lungsod. Pahayag chapter 21 verse 1 to 2. Pahayag chapter 21 verse 1 to 2. Ang sabi po doon ay, pagkatapos nito nakita ko ang buong langit at bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. Ang sabi po doon, naglaho na ang dating langit at lupa. Kasama na ho dyan yung ating mga
ipinundar na ari-arian dito sa mundong ito kung meron man. Kaya nga ay sabi ko nga sa inyo, kung ano man ang ating maipundar sa mundong ito is just temporary. Kasi sa hinaharap ay mawawala na yung dating lupa at langit. At sabi pa nga doon ay mawawala din pati rin yung dagat. Pero matatanggalin rin pala ang dagat. Mawawala na rin pala ang dagat. Bukod sa mawawala ang dating lupa at langit, pati na rin ang dagat. Paano na kung nag-invest pala ako sa yate, ang pinagtuon ako bumili ng yate? Wala din. Alam niyo, because Jesus will make everything new. Maging ang dating langit at lupa, mawawala na rin po ang dagat. He will make everything new. Yan po ang ating tatandaan. Amen po. Balikan natin ang verse 2 ng Pahayag chapter 21. Ang sabi doon ay, nakita ko ang banal ng lungsod, ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit galing sa Diyos. Ang lungsod na iyan ay tulad ng isang babaeng ikakasal, handang-handa na at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Bagong banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Alam niyo bakit po kasi mahalaga? Bakit mahalaga ang bagong lungsod? Kasi mahalaga po yan kasi yan po ang tahanan ng Diyos. At alam niyo, yung tahanan ng Diyos ay bababa mula sa langit at dito ay magiging bagong tahanan ng ating Diyos. Ibig sabihin ang Diyos ay kasama, nasa piling na ng tao. Amen po? Nasa piling na ng tao. Kaya napakabuti ng ating Diyos. Sino ba sa inyo ang gustong makasama ang ating Panginoon sa hinaharap? Di po ba lahat? Amen po? At ang number 7 ay papahirin ang mga luha, wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit. Lumipas na ang dating kalagayan. Tingnan natin sa Pahayag chapter 21 verse 4. Pahayag chapter 21 verse 4. Ang sabi doon, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mata, kalungkutan, iyakan o sakit. Lumipas na ang dating kalagayan. So, kapatid, hindi ka na mamamatay because of the promised eternal life. Di po ba? Kaya kung nalulungkot ka sa sitwasyon mo ngayon, kapatid, kung naiiyak ka dahil sa sobrang pagod, sa sobrang kaiisip sa mga problema, sa hirap, kung nahihirapan ka sa iyong trabaho, kung nahihirapan ka sa sitwasyon mo, kung nasasaktan ka dahil sa mga mahal mo sa buhay, piling ng Panginoon wala ng kamatayan. Doon sa Panginoon wala ng kalungkutan. Doon sa Panginoon wala ng iyakan at wala ng sakit. Kundi alam nyo, kung hindi, magkakaroon ka ng kagalakan. Bakit? Anong sabi sa Juan chapter 16 verse 22? Juan chapter 16 verse 22, ang sabi po doon, ganyan din kayo, nalulungkot kayo ngayon, pero magagalak kayo sa araw na magkita tayong muli at walang sino mang makakaagaw ng iyong kagalakan. Kaya nga hindi lang na nasa atin ang kagalakan, kundi walang makakaagaw nito ng ating kagalakan kapag nandun na tayo. Amen? Walang makakaagaw, kundi nasa atin na forever yung kagalakan. Amen? Sino ba sa inyo ang gusto makaramdam ng kagalakan lagi? Doon sa hinaharap, nandun ang kagalakan. At hindi lang yan, hindi ito maaagaw sa atin. Amen? Pinin nyo yung hirap na naranasan nyo sa ngayon. Isipin nyo yung pinagdaraanan nyo ngayon. Iba't iba ang sitwasyon na kinakaharap mo. Marami kang problema na kinakaharap. Problema sa pamilya, problema sa pinansyal, problema sa relasyon, problema sa trabaho, pagsubok, iba't ibang pagsubok na naranasan natin. Oo, nandun, naghihirap tayo. We are feeling the pain. Nararanasan natin. Nararamdaman natin yung hirap. Totoo yan. Because the pain is real. The pain is real. Totoo yan. Naghihirap tayo sa iba't ibang sitwasyon ng ating buhay. Naghihirap tayo dahil sa problema pagsubok. Naghihirap tayo dahil sa kasalanan ginawa natin. Sa mga kasalanan na nagagawa natin sa Panginoon. Pero alam nyo, itong lahat ng paghihirap nito, yung mga nabanggit natin na pagpapalang nilaan,
patikim pa lang po yan. Hindi pa natin alam yung full na pagpapalang nilaan ng ating Panginoon. Pero bagamat ito hindi pa full, yung pagpapalang nilaan na nabanggit kanina, try to compare. Ikumpara natin. Ikumpara natin yung sakit natin sa oras na ito. Sa kinilalagyan mo ngayon, ikumpara natin ito doon sa pagpapalang nabanggit kanina. Di po ba? Uncomparable. Hindi natin pwedeng maikumpara. Kasi no match. No match talaga. Kaya nga, sa pagtatapos na ito, alam nyo, para mapadali ang ating paghihintay, para mapadali ang ating pag-asa, para mapadali ang pag-move on natin sa mga nararanasan natin problema o pagsubok sa ngayon, mag-focus tayo sa hinaharap. Mag-focus tayo, matyaga tayo maghintay at patuloy na umasa sa pagpapalang nilaan ng ating Panginoon. At natitiyak ko mga kapatid, yung kagalakan natin ay hindi maaagaw sa atin at walang katumbas sa kagalakan na pwede nating maranasan sa mundong ito. Amen po ba? Hallelujah! Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Naniniwala kami na namatay kayo, muling nabuhay at muling babalik para sa inyong mga anak. Salamat, Panginoon. Salamat sa inyo sa pagpapalang nilaan nyo sa inyong mga anak. Napakabuti ninyo, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat at natamo namin ang kaligtasan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hindi man kami karapat-dapat, pero kami inyong pinatawad, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pinatawad nyo kami, Panginoon. Napakarumi namin, Panginoon, pero nilinis nyo kami. Binihisan nyo kami ng inyong damit ng katuwiran, O Lord. Hallelujah. Napakalaking bagay. Hindi maikumpara sa mga bagay dito sa mundong ito. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. We praise you, O God. We adore you, O God. Ikaw ang mataas sa bawat buhay ng inyong mga anak, O Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon.